Isang halaman na parang damo lang sa bakuran, madalas nating hindi pinapansin, minsan pa nga ay tinatanggal at tinatapakan. Pero alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, may kakayahan itong lumaban sa cancer cells? Oo, simple man ang itsura, pero may taglay na hiwagan hindi kayang ipaliwanag ng marami. Ito ang tawa-tawa o kilala rin sa scientificong pangalan na Euphorbia hirta. Madali lang itong makita sa bakuran, gilid ng kalsada o kahit sa tabi ng mga taniman. Maliit lang ang dahon, may maputing dagta kapag pinutol at madalas hindi pinapansin ng tao. Pero sa likod ng pagiging ordinaryong damo, may mahaba itong kasaysayan bilang halamang gamot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Pilipinas, matagal nang ginagamit ang tawa-tawa bilang tsaa o nilaga para sa mga may dengue. Sinasabi ng mga matatanda na nakakatulong ito para dumami ang platelets sa dugo. Hindi lang dito sa atin ginagamit ang tawa-tawa. Sa iba't ibang bansa sa Asia at Africa, ginagamit ito laban sa hika, lagnat, ubo at kahit sa mga sugat. Ibig sabihin, hindi lang ito paniniwala, kundi bahagi ng tradisyong panggamot ng maraming kultura. Ngayon, dumago tayo sa siyensya. Ayon sa ilang pag-aaral, ang tawa-tawa ay mayaman sa flavonoids, tannins at terpenoids, mga compounds na kilalang may antioxidant at anti-inflammatory properties. At dito nagiging intriguing, may mga laboratory studies na nagsasabing kaya ng extracts ng tawa-tawa na pigilan ang paglaki at pagdami ng cancer cells. Hindi ibig sabihin nito na gamot na agad ito sa cancer, pero ipinapakita nito ang potensyal ng halamang ito na maging bahagi ng future cancer research at treatment. Hindi lang yon. Ang tawa-tawa ay kilala rin na nakakatulong sa immune system dahil sa antioxidants. Ginagamit laban sa diarrhea at sakit sa tiyan. May mga antibacterial at antifungal properties na pwedeng makatulong sa impeksyon. At sa ilang kaso, ginagamit din bilang pampakalma para sa stress at anxiety. Pero tandaan, hindi porket natural ay ligtas na agad. Ang sobrang paggamit ng tawa-tawa ay maaaring magdulot ng side effects tulad ng pagsusuka o diarrhea. At kung may iniinom kang maintenance na gamot, dapat kumonsulta muna sa doktor bago sabayan ng herbal remedies. Mahalaga ang balanse. Pwede itong gamitin bilang suporta, pero hindi dapat iwanan ng payo ng medical professionals. Isipin mo, isang halamang inaapakan lang ng karamihan, may taglay palang potensyal na makipaglaban sa isa sa pinakamalalang sakit sa mundo. Ganyan minsan ang kalikasan. Simple sa paningin pero napakalaki ng halaga. Kaya next time na makita ka ng tawa-tawa sa bakuran, tandaan mo, hindi lang ito basta damo. Maaari itong maging susi ng mas malusog na kinabukasan. Kung gusto mo pang makaalam ng mga ganitong nakakagulat na health facts tungkol sa mga halamang gamot, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share ito sa mga kakilala mo. Baka sakaling ang simpleng damo sa bakuran mo ay maging sagot sa matagal mong hinahanap.